It really warms our heart na makita nga po ang bawat isa as we come together to worship our Lord and Savior, Jesus Christ. That's right, Ate Rich. We are overjoyed to welcome you on our praise and worship gathering this afternoon. May this time onwards be fruitful as we reconnect to our all-out loving and all-out gracious Father, our Lord Almighty. And because our Lord Almighty is truly all out pow, let's celebrate our re-engagement in faith and hope with Christ, rising from our comfort and taking the courage to speak out the truth about Jesus. Kaya naman, as one village, serving one God as one church family, let's take the courage to share Jesus to our friends, to our families, and to the people that God has entrusted in us. That's right, Ate Love. To master the courage of speaking the truth, let's now turn our hearts and minds towards Jesus this afternoon. Village, this time let's raise our voices in praise and worship, allowing the Holy Spirit to guide us into a deeper connection with God. And one of our worship songs that we will be singing this afternoon says, I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. Village, our God is a good and still the same God since then. Kaya naman this afternoon, we encourage everyone to thank God with humbleness, for His glory remains steadfast in our lives. That's right, love and village. Sa atin nga pong muling pag-awit sa Panginoon, let us focus solely in Jesus and let's allow His love fill our hearts. Let us worship Him, extending our gratitude for the blood, love, and grace He has poured to each and every one of us. Kaya naman po, village, ngayon pong hapon, let us all sing with all our hearts, souls, and minds ang atin pong pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hello, good afternoon, village. I'd like to invite everyone. Tayo po lahat ay tumayo. Alright, so this time, tayo pong lahat ay bigyan po natin ng papuri at pagsamba ang Panginoon. Sabi nga po dito sa ating kakantahin, dahil siya po ay Diyos na mabuti. Kaya dapat po siyang papurihan at sambahin ng bawat labi, ang bawat lahi. Dapat ito isigaw sa Kanya. Pinupuri kita, Panginoon. Sinasamba kita, Panginoon. Dahil kay Diyos, dahil ikaw ay mabuti. And this afternoon, let us praise and let us worship our Lord Jesus. Everybody, come on. Everybody sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. People say, we worship you.
Let's continue to praise Him, for He is our great God. Where are your ways? Where are your works? Where are you, Lord of all the earth? Where is your power? Where is your strength? Where are you, Lord, and greatly to be praised? Say, where are your ways? Where are your works? Where are you, Lord of all the earth? Where is your power? Where is your power? Where is your strength? Where are you, Lord, and greatly to be praised? Your greatness, your famous name, exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Oh, let us celebrate and let us praise Him. Where are your ways? Where are your works? Where are you, Lord of all the earth? Where is your power? Where is your strength? Where are you, Lord, and where is to be praised? Your greatness, your famous name, exalted in all the earth. Here we go. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Come on, sing with us. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, say hallelujah. All the earth will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Oh, we praise your name, Jesus, for you're our great God. You are awesome, you are powerful, you are mighty. You are the same God. You never change. Yesterday, today, and forever. As we sing this song, let us praise Him, let us worship Him. For He is the same God, yesterday, today, and forever.
Oh, we need you a lot, Jesus. We need you every day. He is the God of Jacob, the God of Moses. He's the God of Abraham, the God of the apostles. He is our God today and He never changed. Let us sing. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Come on, let us sing. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Come on, sing. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness with you, Jesus. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now, Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. This time, let us come to Him. What is your Goliath? Pinabagsak po niya si Goliath. Ito naman pong Goliath ng buhay po natin ngayon. He can do the same thing. Because He is the same God. Kung paano siya kumilos noon, hindi po nagbago yung kanyang pagkilos ngayon. Kung paano siya magmahal, umibig noon, ang pag-ibig niya po ay hindi nagbago magpasa hanggang ngayon. That's why we're singing. Come on, sing with us. You heard your children. You hear your children. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God.
God, you are providing. You are providing. You are the same God. You are the same. You move in power. God move in power now. You are the same God. Say, you are the same God. You are our healer. You are our healer now. You are the same God. You are the same God. You are our Savior then. You are our Savior now. You are the same God. Jesus, you are the same. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. All ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness, oh God, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. Now say how I need. Oh, we need you, Jesus. We need you. All ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same. Jesus. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Let us praise Him. Let us thank Him. Thank you, Lord Jesus. This afternoon, pasalamatan natin ang Panginoon. Sapagat minsan sa ating buhay, tayo po'y walang pag-asa. Tayo po'y nasa dilim. Wasak ho yung ating mga kaluluwa sa magkabilay bangin. Doon po ay inibig ho tayo ng Diyos, nakita niya ho. Siya po, He made a way. And that way is the way of the cross. Kaya tayo po nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon po ng liwanag sa buhay. Nagkaroon po ng kaligtasan. It's because of Jesus. Because of His blood. And this afternoon, let us thank Him. Thank you, Jesus, for the blood. Sapagkat wala nang kamandag ang kasalanan dahil sa iyong banal na dugo na nabubusa sa krus. And as we sing this song, let us thank Him. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The river sought to wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne, rooted
And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Let us sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord Jesus. Let us sing and thank Him this afternoon. You took my place, laid aside my tomb of sin. You were buried for 2 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no way. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Power, Jesus. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by our Father to the blood. The blood. There is nothing stronger. Oh, the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the Father to the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Palakpakan po natin ang Panginoon. We give you all the honor. We give you all the glory. And we thank you. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Tunay kang dakila at banal. Sa iyo, Panginoon, ang papurit pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia. Amen and amen. Let's all bow down in prayer. O sovereign Lord, creator of the heavens and the seas and all of the earth, we call upon you this afternoon. We give you thanks. We give you all our praises. We know, Lord, that it is in your power. It is your power that brought us here. And as we listen to your word, Father God, stir our hearts, Lord. Bulagbugin mo ang aming mga puso, O Diyos. Salamat o sa inyo, Panginoon, dahil kay Diyos
na nakakakilala ho sa amin. Nakakaalam ho, Panginoon, lahat ng bagay ho sa amin. Kaya sa hapong ito, Diyos, Panginoon, kakatagpuin niyo ho kami, Panginoon, sa inyong kaparaanan. Naitaas ang inyong pangalan, Panginoon, makilala ka ng lubusan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At amen. Ay, magandang tanghali ho sa ating lahat. Good afternoon ho. Good afternoon. Magtutuloy ho tayo sa ating hong series sa Acts. Ang title po natin ay Speaking to the Living God, the Disciples' Example. Sa mga hindi ho nakasubaybay sa ating hong series, tayo ho ay nagbabagtas ho sa Aklat ho ng Gawa or Acts. Ito ho ay series patungkol ho sa Acts of the Spirit. Yan ho yun, yung ating hong series na ito. Ang mga gawa ng Espiritu Santo. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo. Ito ho yung mga Sadducees, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Sadduseo, ayan ho, madami ho sila. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling mabubuhay ang mga patay. Na-gets niyo ho yung tinuturo ni Juan at ni Pedro? Ano daw ang tinuturo? Kasi namatay na ho si Jesus, pinako sa krus, di ho ba? Kaya lang ho, muli hong nabuhay after 3 days. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Nakulong ho sila kasi nagtuturo sila about kay Jesus sa si Jesus ho ay muling nabuhay. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Sa Bible ho, pag binanggit na 5,000 na lalaki, hindi pa ho kasama yung mga bata at mga babae. Hindi ho nila sinasama sa bilang. So, sabihin na natin na mga 15,000 ho yan. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiaphas, si Alejandro at ang iba pang mga anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kasi ho, nagpagaling ho sila. Before ho yan. Sumagot si Pedro sa napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, kasi ho, meron ho doon na 40 years ng lumpo. Simula pa nung pinanganak. 40 years old na siya, lumpo siya. Wala makapagpagaling ho sa kanya. Naunawaan ho ng mga Sadduseo, ng mga tagapagturo na iyon, naunawaan ho nila na ang magpapagaling doon walang iba kundi Diyos lamang. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Nangaral na ho si Pedro habang tinatanong siya, ginamit niya na yung pagkakataon, ang tapang niya, di ba? Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanyang pangalan lamang, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kanino lang daw ho maliligtas? Kay Jesus lamang ho. Nagtaka ang buong kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan
lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Ano ho ba sila? Mga mangingisda lang ho sila, no? Doon ho, nung panahon na yun, yung mga mangingisda, ang tingin ho nila walang alam, mababa ho sila. Kasi una, hindi ho sila nakapag-aral, hindi ho sila nakapasa doon sa, may tawag ho doon na exam eh. Ano ho? Para mag-irabay. Ano ho? When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Ang galing, no? Nagulat ho sila na hindi naman nakapag-aral ang mga to. Ordinaryo lang tong mga to. Pero nakapagsalita ho sila with boldness, kaharap ho yung mga matataas sa tao at mga aral ho na tao, no? Ano ho sabi nila? Ito lang ho ang nasabi nila. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Kaya nga ho, last week, ang tanong ho sa atin, have you been with Jesus? Alam niyo, ang galing lang, kasi may pinapanood akong tagapagturo. Ang ini-interview ho, isang matanda na 70 years old, 70 years na ho siya sa ministry. Kaya sabi ko, pakikinggan ko matandang to, di ba? Kasi bibihira ho yung nagtatagal ho ng 70 years na nanatili ho, nagtatapat ho sa Diyos. Ang dami ho mga pastor, after ilang years, bagsak. Out of 125 lang ho ang nagtatagal. Pastor na ho yun Sabi ho sa kanya, you've been in the ministry 70 years. Anong sasabihin mo dun sa batang Artie Kendall? Kasi siya ho si Artie Kendall eh. Yun ho ang tanong sa kanya, Artie Kendall, ano mong sasabihin mo sa batang ikaw? Ito sabi niya, but I will say to young men today, kumbaga sasabihin niya dun sa batang siya, I would not recommend seminary. Bakit daw ho? I think of Acts 4:13. Ito yung binasa natin kanina. Acts 4:13. Sabi niya, I think of Acts 4:13 when the Sadducees saw the boldness of Peter and John. They were amazed. Notice that they were uneducated, that they had been with Jesus. My advice to anybody, two things. Know your Bible and pray a lot. Yes, that's it. Know your Bible. Ito daw ang problema, sabi niya, what worries me, John ho yung pangalan ho na nakausap niya. Sabi niya, what worries me, John, people don't know their Bibles. Sabi niya, yeah, many preachers, the only time they read the Bible is when they want a sermon. And they don't know the word. People don't know the word. If I had a legacy, my deepest desire is that I would have this legacy that people would start taking the Bible seriously. Sabi niya, kung meron akong iiwanan, ang gusto kong iwanan ay yung ang mga tao, no, na nakikinig sa akin ay maging seryoso sila pagdating ho sa salita ho ng Diyos. Sabi niya, and when we pray, we get to know God's ways through things. Two things God wants us to know, His Word and His ways. His Word, the Bible, sabi niya, how do you get to know anybody's ways? By spending time with them. Sabi niya, by spending time with them. Sabi niya, yung asawa ko, kilala ako. Yung anak ko, kilala ako. Ikaw, yung nag-interview, medyo kilala mo ako. Kaya ang tanong niya ho, how much do you pray? And so my word, I cannot emphasize this, and I'm glad you asked. Sabi niya, know your Bible and pray aloud, and God will use you to exceed all the PhDs and seminary degrees. See? Wala ho yun sa pinag-aralan eh. Dami ho nag-aral, seminaryo, daming PhD. 75 out of 100.
lagpak. Kaya wala ho yun dun eh. Wala ho yun sa PhD ho ninyo. Oko, ano ho? Nandun ho yun. Kinakausap niyo ho ba ang Panginoon? But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Kasi kita ho nila yung pruweba eh. Gumaling ho yung mama eh. 40 years old. 40 years na ho siyang lumpo. Pero nakita ho nila, nandun nakatayo eh. May pruweba eh. Wala ho silang masabi. Hindi ho peke kasi kilala ho nila at alam ho nila na lumpo ho yun. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. What are we going to do with these men? Anong gagawin natin sa kanila? Alam lahat ng mga taga-Jerusalem kung ano yung ginawa nilang sign. And we cannot deny it. May ginawa ho eh, may sign ho, yun ho. Alam nila, Diyos ho ang gumawa ho noon. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Sabi, bawal na kayong magsalita. Bawal na kayong mangaral patungkol ng sa ngalan ni Jesus. Kaya lang ito, sabi ni Peter tsaka ho ni Juan, ni Peter and John, sabi nila, which is right in God's eyes, to listen to you or to Him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. After further threats, they let them go. Pinalaya din ho kahit ho, tinano sila may threat. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. Sino ang pinapurihan ng tao nung gumaling ho yung lumpo? Ang Diyos. Di ba? Sabihin natin, ang Diyos. Di ba bakit tayo nahihiya? Ito nga yung tinuturo niya, ang bold nga ho nila, hindi nga ho sila nahiya in the face of death and threats eh. All the people were praising God for what had happened, for the man who was miraculously healed was over 40 years old. On their release, nung pinakawalan mo sila, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sabi nila, Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Mamaya makikita ho natin kung ano ho yung totoong Christian. Dito sa dalawang verse na to. Makikita ho natin, ma-check ho natin ang sarili natin, Christian ba talaga ako? Kasi ho, hindi lahat ang nagsasabi na sila'y Christian. Christian sila. Alam niyo ba ibig sabihin ng Christian, di ba? Pag sinabing Christian, tagasunod ho ni Kristo, di ho ba? Mga tao na totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus, nag-confess na sila ho ay makasalanan at sila ho ay ang tanging tagapagligtas nila ay ang Panginoong Hesus. Naunawaan ho natin. At ang kanila hong Lord, Panginoon ay ang Panginoong Hesus na. Ibig sabihin, magpapasakop ho sila sa paghahari ho ng Panginoong Hesus. Naunawaan ho natin. Christianity has nothing to do about religion. Ang totoong Kristyanismo, hindi ho yan religion. Kaya nga ho, nung pinaalis na ho sila, pinalaya sila, on their release, Peter and John went back to their own people. Sino yung own people na tinatawag nilang yon? Ito ho yun. Mananampalataya. Nakita ho natin? Meron ho silang community ho doon. Mga nagsama-sama na mga mananampalataya. Nananampalataya ho kanino? Kay Jesus. Anong pinapanampalatayaan nila kay Jesus? Si Jesus ho ay namatay, nilibing, at muling nabuhay.
Yun ho yung pinaniniwalaan ho nila, kaya nagsama-sama, nananampalataya sila doon. Hindi lang nakita ho nila yun eh. Nakita ho nila. Ang dami hong witness. Kaya nga ho, wait lang. Pag nananalangin ba kayo kay Jesus, nagpe-pray ho tayo, paano ba tayo mag-pray? Pag sabihin nyo nga ho, Jesus. Pag binabanggit nyo ba yon, idea lang siya. Kasi ho yan ang problema ho sa atin. Ang tingin ho natin kay Jesus is just an idea. Ang problema ho kasi sa atin, religion ho kasi yung gusto ng mga Pilipino. Kasi may pakinabang sila doon. Ano hong nakukuha nila sa religion? Pag may ginawa ka mabuti, ano hong mangyayari sa'yo? Di ba pagpapalain ka, babalik sa'yo. Kaya gusto mo yung religion kasi may balik sa'yo na maganda. Tama? Kasi pag nagpakabuti ka, ito ho yung mangyayari. Di ba kaya kahit anong swerte, gusto mo nang kuhanin, hindi mo na maintindihan, di ba? Sabi nga ni Pastor Sed, hindi mo na maintindihan, basta pampaswerte, meron ka niyan. Di ba, meron kang, may pusa ka na, may palaka ka pa, may ano ka pa, may Buddha ka pa, di ba? Hindi mo na maintindihan. Ilan sa atin, ang dami-daming pinanghahawakan para sa swerte. Kasi kung may magtatanong ho sa akin, bakit kay Jesus ako maniniwala? Bakit sa Christianity? Bakit sa Kristyanismo ako maniniwala? Ang dami-dami namang ang dami namang religions, ang daming philosophy sa pwedeng tahakin, di ho ba? May Hinduism, may Buddhism, may kung ano-ano pa, di ho ba? Bakit Christianity? Ito ho, Pag naglalakad ho kayo, naglalakad ka, tapos naligaw ka, naglalakad ka sa isang daan, tapos may dalawang tao. Okay? May dalawang tao doon sa magkabilang daan. Nandoon ka. Kanina ko magtatanong, sa buhay o sa patay? Sa buhay. Si Jesus lang ho yun na buhay eh. Lahat ng patay yun eh. Naunawaan ho natin. Kaya bakit Kristyanismo? Kasi si Jesus lang ho yung nabuhay. Ang dami hong witness, ang dami nakakilala sa Kanya, ang daming nakakita na siya'y muling nabuhay. Kasi kailangan kong ipagsiksikan sa atin na ito ho'y kasaysayan at ito ho'y totoo hong nangyari. Kasi minsan ang tingin ho natin kwento lang eh. Kasi minsan ang tingin ho natin sa Diyos, kwento lang. Kaya walang pagbabago ng buhay. Ang tingin natin sa Diyos, kuhanda ng swerte. Hindi na natin naunawaan na si Jesus, 2,000 years ago, namatay, nilibing, muling nabuhay, totoo siya, umakyat siya sa langit, and listen, babalik siya. Hindi ba kayo natutuwa na babalik si Jesus? Di ba tayo natutuwa? Ang Diyos natin buhay, totoo. Kaya lang ang problema, madami sa atin. Kaya nga ang tanong ko ngayon, ano ba yung totoong Kristyanismo? Kasi ang sagot dyan, babalikan natin sila. Kasi kailangan nating itest. Madami nagsasabi, Christian sila, pero hindi totoo yun na Christian sila. Until makita natin ito ng pinakita ng mga unang Christians. I-mind ko lang this is not about religion. Ano sabi ng Panginoon? Madami nagsasabi sa Kanya na, di ba, nagpapalayas pa ng demonyo yung iba. Tandaan niyo yun? Di ba, madami nagpapalayas pa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Teka lang, di ko kayo kilala. Di ba? Sabi niya, magsilayas kayo. Di ba? Not because you're saying,
Hindi ho, dahil sinasabi ho natin, Christian tayo, Christian na ho tayo. Hindi ho ganun yun. Ito ho yung acid test. Ano ang pinanggalingan ho ng mga apostles? Ano ang pinanggalingan ni Juan at ni Pedro? Nagpagaling sila. Ano nangyari sa kanila? Nakulong ho sila. Nagpagaling ho sila, gumaling ang kanilang pinagaling, tapos nangaral sila tungkol sa Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos ano ho nangyari? Sila ho'y nakulong. Pinalaya ho sila, meron ho silang death threat. Kasi yung isa ho kulong lang, itong sumunod, death threat na ho to. At hindi lang ho sila, kundi sino pa? Lahat ng mangangaral tungkol kay Jesus, mangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay ano hong gagawin? Siyempre, babapatay, di ho ba? Kasi gusto nilang patahimikin eh. Anong ginawa nila? Nung palayain ho sila, pinuntahan ho nila ang mga kasama nilang mananampalataya, ibinalita ho lahat ho ng nangyari. No? Yung mga sinabi ho ng mga punong pari at pinuno ho ng bayan, sinama na rin ho yung death threat. Ito ho yung maganda, di ba? Next, ano ho yung sumunod? Nang marinig ito ng mga mananampalataya, ano ang ginawa nila? Wait lang. Maghati-hati tayo, group tayo, tapos tayo ay mag-pray. Ganun ho ba yung ginawa? Na ganun ho ba? Sige, Peter, ikaw muna mag-lead, ikaw dito, dyan. Ganun ho ba yung ginawa? Pagkasabi ho nila, sama-sama ho silang nanalangin ho sa Diyos. At ito yung panalangin nila, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng nasa mga ito. Anong ibig sabihin nun? What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Pagkagaling ho nila doon sa death threat at may death threat ho sa kanila, ano ang ginawa nila? Nanalangin. Ngayon, ano hong klaseng panalangin to? Ito ho yung pinagkaiba ng totoong Christian sa hindi totoong Christian, sa peking Christian. Sabi niya may peking Christian. Ito ho yan eh. Dumaan ka sa pagsubok. Dumaan ka sa pagsubok, matinding pagsubok. Sadyahong ganyan. Kasi sabi nga doon sa leadership camp natin, ano daw ho, pag pinadaan ka sa wilderness, ano daw? Pag pinadaan ka sa wilderness, ano daw gagawin? Pag hindi mo na makita ang daan, anong gagawin mo? You should look up. Ang galing mo nila, Akala nyo ba nung pinalaya sila okay na? Hindi pa okay. Simula pa nga lang ho to eh. May death threat na ho sa kanila. Dito na ho tinis yung totoo kung totoo ho sila ho'y Christian. At tines ho yung kanilang pananampalataya. Kaya nga ho, malalaman mo kung ang isang mananampalataya ay totoo na nananampalataya kay Jesus kapag dumaan ho siya sa testing. Kapag dumaan ho siya sa wilderness, anong gagawin niya? Titingnan niyo ho yung reaction niya, no? Pag dumadaan siya sa wilderness, kamusta ang kanyang response? Ito ho yung totoo na mananampalataya. Tumatawag ho sa Diyos. And how many of us, ilan ho sa atin, ang pagdumaan ho sa wilderness ay tatawag ho sa Diyos? Ang problema ho, ito, lahat sasabihin niyo, tumatawag naman ako sa Diyos, mananalangin ako pag dumaan ako sa ano. Ang problema, ilan ho sa atin yung kilala ang kanyang Diyos? Kasi sina Pedro, kilala nila ang kanilang Diyos. Anong sabi dyan? Panginoon,
kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. They know that their God is a living God. Yun ang pinagkaiba nun sa hindi totoong mananampalataya. Hindi nila kilala ang Diyos. Na ang Diyos, akala nila parang yung pusa lang na gumaganito na pwede kang o kaya anting-anting. O kaya sa universe, di ba minsan ang tawag universe, ko, bahala na ang universe ko nung bibigay sa akin. Universe? Isa nga ang gumawa ng universe Naunawaan natin, at nung sinabi niya na Panginoon, kayo po ang lumikha. Ano ibig sabihin nun? They know that their God is a living God, na buhay ho ang Diyos. At ilan sa atin na pag nananalangin sa Panginoong Hesus, alam nila na si Jesus ay totoo at buhay. Yan ang tanong ko, ilan sa atin na pag nagpe-pray kayo kay Jesus, ang alam nyo talaga si Jesus totoo at buhay? Na nakikipag-usap kayo sa totoong Diyos na ang kinakausap nyo, buhay siya. And you're not just talking to an idea. Na humihinga ka lang, na nagsasalita ka sa hangin, na nagpapatobangga ka, na parang hindi mo naman talaga alam kung may nakikinig ba sa akin o hindi. Ilan sa atin na pag nanalangin, yun ho talaga, kilala ko ang aking Diyos na kayo'y Diyos na buhay. Kasi ang problema ho sa atin, madami ho sa atin, hindi niya kilala ang Diyos. Di ba kaya nga minsan, paulit-ulit ang mga ang dasal mo. Ilan ho sa atin, minsan kahit nagpe-praise and worship, kahit nga nagpapakanta, minsan, I praise you, Lord. Kung ano pinagsabi mo, hindi totoo ba yan sa loob mo? Na ang kinakausap mo yung Diyos na buhay? O kabisado mo na lang yung mga salitang yan? Yun ho ang pinagkaiba ng totoong Kristiyano, ng totoong may Jesus, dun ho sa wala. Di ho ba, nakita ho nila na ang Diyos ho ay totoo at buhay. Sovereign Lord. Sovereign Lord. Ano kung ibig sabihin ng sovereign? Pag sinabi yung sovereign, wala hong nangyayari nang hindi niya inaalaw. Inuga sila dun sa bangka. Pero ito, natakot ho sila. Pero kasama nila si Jesus. Naunawaan niyo ho, ang dami na hong himala na naranasan nila, na nakita nila na kayang gawin ni Jesus, pero kasama sila ni Jesus noon, pero natakot pa rin sila. Bakit? Bakit? Kasi hindi pa nila kilala talaga ang Diyos. Eto kasama na nila si Jesus Pero natakot pa rin sila kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pero ito, nung dumating ho ito, di ba bumaba na sa kanilang Espiritu Santo sa pag-aaral natin sa Acts? Kaya ang tapang na ho nila. Tapos nakita ho nila kasi si Jesus na nabuhay Naniwala na ho sila, di ba? Binuksan na ng Diyos ang kanilang mga paningin. Naniwala na ho sila, nanampalataya na ho sila kay Jesus. Na si Jesus ang sugo ho ng Diyos para sa kanila. At naunawaan ho nila na ang Diyos ho ay sovereign, makapangyarihan na lahat ho ng nangyayari sa kanilang buhay ay hawak ho ng Diyos. Yun ho yun Isipin niyo ho lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasama ho yun sa kabuang plano ho ng Diyos. Minsan ho masama, di ba? Kaya nga ho, tatandaan natin, all things work together for good. Di ba? Para sa Diyos. At pag mabuti para sa Diyos, ano ho yun? Mabuti para sa atin. Naunawaan natin, minsan ang sasakit ho na nangyayari ho sa buhay. Pero kasama ho yan sa plano ho ng Diyos. That in the end, ang Diyos pa rin ho ang mapaparangalan
sa buhay mo. After ho nito, na manalangin ho sila, alam niyo kung ano nangyari? Ano ho nangyari? Di ba nayanig ho yung buong lugar? Nayanig. Nayanig ho ang buong lugar. Tapos ho, bumabaho yung Espiritu Santo. Pinuspos ho silang muli, kagaya ho nung una, di ba? Nung una doon sa upper room, bumaba ang Espiritu Santo. Ganun ho ulit ang nangyari. At ano ho nangyari? Mas tumapang ho sila at ipinangaral ho nila ang salita ng Diyos. Ito ho yung pinapakita, no? Number 1. Ang totoong Christian, kilala niya ho na ang Diyos niya ay buhay. He knows that His God is living. No, that Jesus is a living God. Hindi lang ho ito yung intellectual acknowledgement, yung alam mo na ganyan. Pero this is a deep-seated belief that God is the creator and sustainer of all things. Alam niyo ho, sabi nga ho ni Martin Lloyd-Jones, sabi niya, yung sinasabi niya, mahalaga daw ho na unawa ho natin na meron ho tayong pagkaunawa na ang Diyos ho ay buhay. Kasi essential daw ho ito sa totoong Kristyanismo. Kasi ho, ang pagkaunawa ho, listen, ang pagkaunawa ho na ang Diyos ho ay buhay. Bakit mahalaga ho ito? Kasi ililid ho nito tayo sa pagsamba. Hindi mo naman kilala ang Diyos, paano mo sasambahin ng Diyos? Hindi naman sa tingin mo, hindi siya buhay. Kaya ano yung pagsamba mo? Di ba parang ano ka lang, parang mantra? Ilan lang sa atin yung pag-umaga, sino bang mahilig sa yung manifesting? Di ba? Sino mahilig dyan? Manifesting, law of attraction. Di ba ito mga bagay ba na to? Dinadala ka ba nito sa pagsamba? Yung totohanan lang. Kasi ang nagdadala sa iyo sa totoong pagsamba ay yung pagkaroon ho ng knowledge na ang Diyos ho ay buhay. It leads to worship, adoration ho, and dependence on God. Kaya ito ho sila Kaya nga ho, pag ang isang Kristiyano hindi ho nagpe-pray, ito ho, prayer yan Kaya hindi lang ho siya prayer na kung ano-ano lang ho yung sinasabi. Prayer ho siya na totoo, di ba? Nakilala niya ho ang kanyang Diyos. At nagtitiwala siya na ang Diyos ho ang may hawak ho ng lahat ng bagay. Ilan ho sa atin ang dumaan ho sa sobrang sakit ho sa buhay? Ilan ho sa atin yung nandoon sa, hindi ko na alam ano ba mangyayari sa buhay ko? Never ho nating makikilala ho ang Diyos kung ang alam lang ho natin ay doktrina. Alam ko naman, sinabi sa Bible, ganito, ganyan. Alam ko ganito kapag kinilala mo si Jesus bilang tagapagligtas mo at Panginoon, ganyan, maliligtas ka na. Kaya lang kung hindi mo naman makikilala ang Panginoon kung hindi ka kung hindi ka mananalangin, makikipag-usap ko sa Kanya. 2,000 years ago, si Jesus, yung Diyos, listen yung Diyos na lumikha sa'yo, yung Diyos na lumikha sa'yo 2,000 years ago, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao.
at dumanas ng libong sakit at hirap alang-alang sa iyo. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. At ayaw ng Diyos ang kasalanan. Ang kasalanan, ano ang kasalanan? Pag-irebelde o paglaban sa banal na Diyos. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano yung kamatayan na yun? It is just, ano lang ba yun? Kamatayan na pag namatay ka, wala na. No, walang hanggang kamatayan. Ano yun? Separation from God. At forever na yun. Nahiwalay ka sa Diyos. Ngayong nabubuhay, pag forever kang nahiwalay sa Diyos, ano ho yun? Bakit? Dahil yung kasalanan, poot at galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kung wala pa sa iyo si Jesus, ito ang tingin sa iyo ng Diyos. Kahit sabihin mo na, ay, Christian ako, ay, mabait ako, mabubuti, kung wala pa sa iyo ang totoong Jesus ng Biblia, naglalakad ka dyan, o nakaupo ka ngayon, ang tingin sa iyo ng nasa sa iyo ang puot at galit ng Diyos. Nakatungo sa iyo ang puot at galit siya sa iyo. At ang kababagsakan mo ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kung hindi mo ito naunawaan, noon, matagal ka na nag-a-attend, pakinggan mo ito mabuti. Kaya lang, ang Diyos, dahil mahal ka, sobrang mahal ka ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Ano yon? Ano sabi ng John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Si Jesus. Na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabisado nyo na yan, di ba? But here's the thing. Here's the thing. You listen. Mga bata, makinig kayo. Kasi ito yun eh. Sabi daw, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Ito ho yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sino nagkasala? Tayo, di ba? Tayo ang nagkasala, tayo ang kinapupuotan ng Diyos, nasa atin ang puot at galit ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, bumaba ang Panginoong Jesus sa lupa. The God who created the heavens and the earth and the sea and everything in them, the sovereign Lord. This is the real God who created everything that you can see. Bumaba siya sa lupa 2,000 years ago and He died for you. Ito yung masakit, ito yung sobrang lalim ng pag-ibig niya, no? Yung kasalanan na dapat ikaw ang parusahan sa iyong tumanggap. Ano ho yun? Pinugbog siya ng isang batalyon, pinako sa krus, hubot-hubad. Di ba ikaw dapat ang dumanas ng kahihiyang yon? Kasi ikaw naman ang nagkasala eh. Di ba nung pinako sa krus, hubot-hubad? Hindi lang yun. Sabi doon, madami ang nagitla. Dahil nung nakita siya, no? Madami ang nagitla dahil sa pagkabugbog, hindi makilala kung siya'y tao. Siguro gula-gula din siya eh. Sabi ng Psalms, ano daw sabi ng Psalms? Ang mga buto niya ay nalinsad. Sabi niya, ang puso niya ay parang wax na natutunaw, di ba? Kaya lang, minsan, ang pagkakilala natin sa Diyos, kay Jesus, ang pagkakilala natin, kasi ang tingin natin kaya hindi natin naunawaan, dahil ang tingin natin kay Jesus, yung tinuro ng Kastila. Na si Jesus, konti lang ang mga sugat, konti lang ang dinanas niya.
Di ba yun ang pagkaunawa natin dahil yun ang pinasa sa atin ng mga lolo at lola natin. Pero yung totoong Jesus ng Biblia, ano daw ho? Minsan tingin natin sa, ay si Jesus, di ba napapanood natin ang pogi, ganyan. Hindi pogi si Jesus. Anong sabi ng Bible? Ano daw nung pinanganak siya, anong pinili niya na mukha? Para siyang halamang tumubo sa tuyong lupa. Walang kagandahan o katangiang baka tatawag pansin para lapitan siya. See? Pinili niya ba na maging pogi? Anong itsura ng halamang tumubo sa tuyong lupa? Ano? Tuyot, di ba? Tapos, para siyang halamang tumubo sa tuyong lupa, wala siyang katangian o kagandahang makatatawag pansin. And this is the God who created the heavens and the earth, the sovereign God. Ito yung Diyos na tumubos ng iyong kasalanan. At paano niya tinubos yon? Namatay siya sa krus. Hindi lang yon, pinaglulurahan siya, pinahiya siya sa madaming tao. Kasi nung inangat siya, ang daming tao doon eh. Pero ikaw dapat nandun, ikaw nagkasala sa Diyos eh. You know si Jesus, the real Jesus of the Bible. Kasi pag hindi itong Jesus mo, na sinasabi ng salita ng Diyos, ibang Jesus yung iyong pinananampalatayan, then you are not a real Christian. If you are praying to another Jesus, yun ho yung problema. Dahil hindi mo kilala ang totoong Jesus ng Biblia. The real Jesus of the Bible, ito yun yung sinasabi ho ng Isaiah, sinasabi ng Psalms, sinasabi ho ng Gospels. Baka kaya hindi nagbabago ho yung buhay natin kasi hindi natin kilala ang totoong Jesus ho ng Biblia. Alam niyo ba ho itong mga apostles na ito? After ho nito, alam nila ang kabayaran ho ng pagbabahagi ho about kay Jesus. It is death. It is death. Like the death of Jesus Christ. Ang kabayaran ho ng kanilang pagkikwento at pangangaral tungkol kay Jesus, kamatayan ho, pagkakulong. Guess what? After ilang years, ano hong ginawa ho kay Pedro? After ilang years, anong ginawa sa Pedro na yon na nakakwento doon? Ipinako ho sa krus. Pero sabi niya, teka lang, hindi ako karapat dapat na ipako sa krus kagaya ng Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, baliktarin niyo. Kaya nung pinako si Pedro sa krus, pabaliktad ho. Anong ginawa ho kay Juan? Alam niyo ko anong ginawa kay Juan? After some years, itinatpon ho sa kumukulong mantika. Grabe no? Pero ang tapang ho nila eh. Why? Because they know who their God is. They know that their God is their sovereign Lord, the creator of the heavens and the earth and the sea and everything in them. Naunawaan natin, can we just stand? Salamat o Panginoon sa ginawa niyo ho sa krus ng Kalbaryo. Salamat ho Panginoon sa pagpapaalala ho sa amin ng inyong kabutihan. Lord, hindi naman kami karapat dapat na iligtas kasi kami ho'y nagkasala. Hindi ho kami karapat dapat na pag-alayan niyo ho ng buhay niyo. At kapag iniisip ho namin, Panginoon, kung gaano ho kayo kabuti, nakikita ho namin na yung aming Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na gumawa ng kalangitan, gumawa ng mga araw, ng bituin,
gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha. 2,000 years ago ay bumamba dito sa lupa at namatay para sa akin upang tubusin ang aking mga kasalanan. Lord, I do not deserve that. Hindi ko po deserve, Panginoon, na iligtas ninyo. Ngunit dahil ang lalim mo ng pag-ibig ninyo sa amin, minarapat niyong ibigay ang inyong buhay ho sa amin. At tumagas ang dugo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. At iligtas ho kami sa amin ho mga kasalanan. Iligtas ho kami sa puot at galit ho ng Diyos. We can never thank you enough, Lord. We can never naming maibabalik ho, O Diyos, sa inyo ang duguhong itinigis niyo sa krus. Kaya ho, Panginoon, ang balik namin ho sa inyo, Panginoon, bilang pasasalamat na lamang. Kaya amin hong buhay. Lord, we offer you our lives as a living sacrifice. Kung kami man ho'y nalayo, Panginoon, narito ho kami, nagbabalik ho sa inyo. Sa inyong habag, sa inyong hawa. Thank you for reminding us of your love. Thank you for reminding us of your grace. Thank you for reminding us of who you really are, Lord. That you are our sovereign God. Salamat o sa inyo. Before we close in prayer po, let's sing this last song. It's entitled Dastan by Hillsong. You stood before creation, eternity in your hands, and you spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carried a cross for my shame. My sin way upon your shoulders, my soul now to stand. So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I walk upon salvation, Spirit alive in me. This life declare your promise, my soul now to stand. So what can I say? What can I do?
stay. What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Well, sing, I'll stand. So I'll stand with arms and heart abandoned in awe of the one who gave it all. And I'll stand my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. And I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, surrendered. All I am is yours. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul to you surrender. I am is yours. I'll stand, and I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. And I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. And I'll stand, my soul to you surrendered. All I am is yours. Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Keep us pure, Lord. Keep us believing. Keep us trusting. That is our prayer, Lord. Keep us trusting in you. Hayaan mo, Panginoon, na makilala ka ho namin ng totohanan. Na pag nanalangin kami, O Diyos, alam namin nakikipag-usap po kami sa Diyos na buhay. Na Diyos na tumutugon, na nakakarinig. Na pag nanalangin ho kami, hindi kami ho nananalangin sa bato. Na hindi ho kami nadidinig. Kaya Panginoon, palalimin mo ho kami sa pananampalataya. Palalimin mo ho kami sa pag-aaral ho ng inyong salita. Palalimin niyo kami, Panginoon, sa pananalangin. Because that is the only way we can know you more.
Palalimin mo ang aming pananampalataya. Keep us pure, Lord. Keep us believing in you. Keep us trusting in you that you are the sovereign God. That you are our living God. Kasi kung hindi mo sasagutin ang panalangin namin yan, mamamatay ho kami, Panginoon. Tinataas ko ho sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. Mula sa aming mga bata, O Diyos, mula sa bata, Panginoon, doon sa Kids Art, tinataas ho sila sa inyo. Sa mga muwang na edad daw nila, makilala ho nila kayo, Panginoon, sa inyong kaparaanan. Ngunit sa amin ho, Panginoon, sa mga kabataan namin dito, na mga bata pa, ngunit na nakakaunawa na ho, O Diyos, magpakilala kayo sa kanila, O Diyos, aming amang banal. Sa inyong salita, sa inyong mga turo, Panginoon, aming Ama. Maunawaan nila, Panginoon, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Lord, nakikiusap ko ako sa inyo, Panginoon, aming Ama, ng bawat isang narito, Panginoon, magkaroon ho ng totoong pangunawa at pagkilala ho sa inyo, Panginoon. Hindi ho yung Kristyanismo, Panginoon, dahil nakagawian namin. Hindi ho yung Kristyanismo, Panginoon, na ipinasa lang sa amin ng aming magulang. Hindi yung Kristyanismo, Panginoon, na dahil nakikisama lang kami sa aming mga kaibigan, kundi yung totoong Kristyanismo dahil nakilala ka namin at alam namin na kayo Diyos na buhay. You are our sovereign God. Kayong Diyos na makapangyarihan. Alam ninyo, Panginoon, ang pinagmula namin. Alam ninyo ang dinadaanan namin. Alam ninyo kung totohanan kaming nakakilala sa inyo. At alam niyo din ho, O Diyos, Panginoon, kung nasa saan ang anong kalalagayan namin ngayon. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, mulit-muli, O Diyos, binibigay namin ang aming buhay ho sa inyo. And Lord, use us in any way you can, Father. Call us, Lord, in any way that we can serve you with our whole lives. Tawagin mo ho kami, Panginoon, sa inyong kaparaanan kung saan kami magiging kapaki-pakinabang sa inyong kaharian. At kagaya ho ni Pedro at ni Juan at ng mga kasama ho nila, Panginoon. Nung first century Christian, yung mga totoong Christian, may tapang ho sila, Panginoon, na ihayag ang salita ho ng Diyos. And that same God, Lord, that the God of John and Peter, the Spirit, Panginoon, ang Espiritu na kumilos ho sa kanila noon, that is the same Spirit that is within us. Hindi naman ho kayo nagbago, kayo pa rin ho ang Diyos noon, ang Diyos ngayon at Diyos magpakailanman. Kaya ho, O Diyos, Panginoon, alam namin nakikilos ho kayo sa aming buhay. Panginoon, kung paano kayo kumilos kina Pedro at kina Juan at sa mga first century Christians. Lord, move in us mightily. Milos ka ho sa aming buhay. Salamat ho sa inyo. Tinataas ho mga wala ho dito, nakasama ho namin. Abot niyo ho ang inyong kamay ho sa kanila. Kung sila ho'y may sakit, pagalingin niyo ho sila, Panginoon.
Kung sila ho'y nangangailangan ng mga pambayad ho sa utang, mga pang-araw-araw na pangailangan, tugunan niyo ho, Panginoon naming Ama. Lord, be with us in the wilderness. Remind us to look up in prayer, just like what the apostles did when they're in their wilderness, when they are being persecuted. Tumawag ko sila sa inyo, hindi dahil sila naghihikahos, kundi tumawag sila sa inyo dahil kilala ho nila kayo, Panginoon. And may we know you, Lord, kung paano nila ho kayo nakilala noon, makilala ho namin kayo ng lubusan ayon ho sa inyong salita. At sa pakikinig ko sa inyo sa pananalangin. Salamat o sa inyo. Panginoon, tinataas ko ang bawat isang narito. Samahan niyo po kami, Panginoon, saan man kami dadalhin sa aming paghiwa-hiwalay. Baon po, Panginoon, ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Tinataas po, Panginoon, ang bawat eskwela, bawat trabaho, bawat opisina. Panginoon, na may kinatawan dito, Diyos. Pagpalain niyo ho ang mga yon. Tinataas ko ho, Panginoon, sa inyo ang amin ho, Senior Pastor. Patuloy niyo ho siyang at ang kanyang pamilya. Siya, Panginoon, si Pastor Rosel, patuloy niyo ho siyang pagpalain ho ng karunungan at katapatan ho sa inyo. Kalakasan ho, Panginoon, ng pangatawan, spiritual, mental, physical. Tinataas ko ho sa kanyang pamilya. Tugunin niyo ho ang kanilang mga pangailangan, Panginoon aming Ama. Sa gayon, patuloy ho siya, Panginoon, na magamit ho ninyo ng buong buo. O Diyos, salamat po, Panginoon. Tinataas ko ho ang mga pastors ho ng The Avenue. Kayo ho ang patuloy na sumama ho sa kanila. Ganyan din po, Panginoon, ng mga workers at ang mga tinataas ho ninyo, ng mga tinataguyod ho ninyo, ng mga bago na henerasyon, ng mga tagapag-alaga, tagapagturo. Panginoon, samahan niyo ho sila, O Diyos. Patuloy mo hong ituro sa kanila ang kanilang mga landas sa tatahakin, Panginoon. Kami, O Diyos, na matatagal na, Panginoon, tinataas sa inyo, maging halimbawa, O Diyos, ng pagsunod sa inyo, Panginoon. Makitaan ho kami ng katatagan, katapatan ho, Panginoon. Salamat po sa inyo. We are just passing by, Father, and our days are short. Maigsi lang ho ang buhay. And we don't know, hindi namin alam, Panginoon, kung gaano pa kahaba. But Lord, we stand here, Lord, giving you the remaining days of our lives. Use us completely. We surrender all to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.